Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang matamis na lugaw. Noong unang panahon sa isang nayon, may nakatirang dalawang magkapatid. Ang pangalan nila ay Jane at Ella. Si Jane ang panganay at isang babaeng ubod ng talino, ngunit napaka-arugante niya, palibhasa ay alam niya ito. Sa tingin niya ay siya ang pinakamatalino sa lahat at iniirapan niya ang bawat tao sa nayon na iyon. Ang bunso naman na si Ella ay isang napakabait na babae at malambing sa lahat. Ngunit kahit siya'y kagiliw-giliw, napakamalilimutin naman niya. Ang magkapatid ay di nakikialam sa isa't isa at dahil dito, sila ay palaging hindi magkasundo. Si Jane at si Ella ay sukdol ang kahirapan. Bawat gabi sila ay nagugutom at swerte na kung meron silang kaunting tinapay at kesong makakain. Isang araw, si Ella ay nakaupo sa hapag at nakatitig sa mga ulap. Nang bigla na lamang kumalam ang kanyang tiyan ng napakalakas. Oh, gutom na ako. Ilang araw na akong hindi kumakain ng tama. At kahit ngayon wala pang makain. Siguro kapag naglakad ako sa labas, malilimutan ko kung gaano kagutom. Kaya, lumabas siya sa kagubatan upang maglakad-lakad. Ang tanging bitbit niya ay isang sisidlan ng tubig. Siya ay naglakad ng naglakad at kinailangan niyang magpahinga dahil siya'y pagod na pagod na. Pagod na talaga ako. At uhaw na uhaw pa. Kailangan ko ng tubig. Ngunit, bago niya ito mainom, may nagpakitang isang matandang babae sa kanyang harapan. Siya ay may kasuotang maitim at mukhang nakakatakot. At muntikan nang mapatakbo si Ella. Anak ko, pwede mo ba ang bigyan ako ng... bigyan ako ng tubig? Uhaw na ako at wala pang naiinom ng 2 buong araw. Napakasama ng ubo ng matandang babae na kahit mukha itong nakakatakot, naawa si Ella sa kanya at ang puso niya ay lumambot dito. Siyempre po. Heto, inumin niyo po ang lahat ng ito. Sana po ay sapat ang tubig para sa inyo. Oh, napakabait mo naman. Maraming salamat sa iyo, aking anak. Hayaan mong suklian ko ang iyong kabaitan sa akin. At sa isang mabilis na iglap, ang matandang babae ay naging isang maganda at batang engkantada. Namangha ng husto si Ella sa kanyang nakita. Wow! Ngayon, sabihin mo sa akin ang iyong hiling at pagbibigyan ko ito kahit ano pa ang iyong hiling. Kaya sinabi ni Ella kung gaano sila kalugmok sa hirap at kung paano sila magutom halos araw-araw. Kung ganon, naiintindihan ko. Pagka-uwi mo sa inyo, may makikita kang isang palayok sa ibabaw ng lamesa. Ito ay isang mahiwagang palayok. Mahiwaga? Oo, isang mahiwagang palayok. At kailangan mo itong awitan. Magluto ka, munting palayok. At magluluto ito ng matamis na lugaw para sa iyo hanggat gusto mo. At dahil dito, kayong magkapatid ay di na magugutom pa. At pag ikay tapos ng kumain at busog na, sabihin ng huminto ka, munting palayok, huminto ka. At itigil itong magluto. Napakagaling naman. Uuwi na po ako ngayon din. Sandali. At bago ka umuwi, may kailangan akong sabihing isang paalala sa iyo. Para mapasayo ito habang buhay, kailangan mong ingatan ito. Kapag di mo ito iningatan, mawawala ito sa buhay mo. At pagkatapos ay pareho kayong magugutom muli. Tandaan mo ang mga ito. Kung hindi ay magdadala ito ng gutom at problema. Opo. Salamat, mabait naman kukulam. Uuwi na ako agad ngayon din. Kumain ng mabuti, Ella. Sandali lang. Bakit mo ako kilala? Ngunit wala na ang engkantada at di malaman kung saan nagpunta ito. Noon din ay nakauwi na si Ella at nakita ang palayok sa kanilang hapag tulad ng sabi ng engkantada. Nakatayo malapit doon si Jane at iniisip kung saan galing ito. Ella, inuwi mo ba tong palayok na to? Oo, ate. Ang galing ko, di ba? Aba, magaling. Matutuwa lang ako kapag nakagawa ka ng paraan na may pagkain ng palayok na ito. Jane, matutuwa ka sigurado pag sinabi ko sa'yo na yung palayok na yan ay mahiwaga at pakakainin tayo nito habang buhay. Ang kawawa kong kapatid. Dahil sa wala tayong makain, alam kong lumiliit na ang mga tiyan natin. Ngunit mukhang damay na rin ang utak mo sa pagliit ng tiyan mo. Patutunayan ko sa'yo.
Tiningnan ni Ella ang palayok at sinabing, Magluto ka, munting palayok. Pagkatapos awitan ni Ella ang palayok ay biglang kumulo at pinainit ang lugaw sa loob nito. Labis ang pagkamangha ni Jane at si Ella naman ay natuwa ng husto. Ilang sandali lang, luto na ang lugaw at nangamoy ito sa buong bahay at pareho silang natakam sa gutom. Pareho nilang tinikman ito at ito nga ang pinakamasarap na lugaw na kanilang natikman. Sa paraang ito, kumain sila hanggang mabusog araw-araw at hindi na nagutom pang muli. Hindi sila nagsawa dito dahil napakasarap nito. Ngunit isang araw, nagpasya si Ella na lumabas ulit. Kailangan kong sabihin kay Jane ang tamang awit para matapos ang pagluluto bago ako umalis. Pero ano nga uli yun? Ano ba yon? Bakit ganyan ang titig mo sa akin? Kasi may importanteng dapat akong sabihin sa'yo. Importanteng bagay? Anong importanteng bagay ang meron ka sa buhay mo? Napakasungit mo naman. Pwes, hindi ko nasasabihin sa'yo. Pupusta akong nakalimutan mo lang ang sasabihin mo. Hindi ko nakalimutan. Aalis na ako. Ngunit sa pag-alis niya, naalala niya ang awit. Ayun, naalala ko na. Pero di na mahalaga yun dahil kumain na siya kaninang umaga. Sigurado akong hindi na siya magugutom. Ngunit di nagtagal, nakaramdam na si Jane ng pagkagutom. Parang gusto kong kumain ng masarap na lugaw. Wala si Ella dito, kaya pwedeng sa akin na lang ito lahat. Lumapit siya sa palayok at pumapalakpak pa sa tuwa. Sinimulan niyang awitan ng palayok. Magluto ka, munting palayok! At ilang saglit pa, nagsimulang kumulo at magluto ang palayok ng paboritong lugaw ni Jane. Buong swapang niyang inamoy ito at nang maluto na, kinain niya itong lahat. Ang sarap talaga nitong lugaw. Busog na ako. Dapat mapatigil ko na to. Ano nga yung awit para doon? Tigil na, munting palayok. Ngunit hindi yun ang tamang awit. Hindi sinabi ni Ella kay Jane ang awit para tumigil sa pagluluto ang palayok. Naku naman, anong gagawin ko? Tama na, ayoko na ng lugaw. Tumigil ka na sa pagluluto. Kahit ano pang isigaw niya sa palayok, ito ay nagpatuloy na magluto ng matamis at mainit na lugaw. Ang kawawang si Jane ay sinigaw-sigawan pa ito, ngunit hindi ito huminto. Ilang sandali lang, umuwi na rin si Ella. Wala naman sigurong masamang nangyari. Ano naman kayang ikasasama ng malimutan ng isang maiksi at kakatuwang awit? Ano itong lumalabas sa ilalim ng pinto? At naamoy ko rin ang lugaw. Sumilip si Ella sa may bintana at siya'y nagulat sa kanyang nakita. Ang buong bahay ay umaapaw sa malagkit at matamis na lugaw. Ang mga florera at upuan ay nakalubog na rito. Nako, ang laking kaguluhan nito! At nasa na si Jane? At doon niya nakita ang kawawang si Jane na nakatayo sa ibabaw ng mesa na unti-unti nang lumulubog at kinakain ng mainit na lugaw. Anong gagawin ko? Bakit di pa umuwi si Ella? Jane! Jane, nandito ako! Anong nangyari? Ella! Mahal kong kapatid! Kantahin mo ang awit para mahinto na ang palayok na to sa paggawa ng lugaw. Huminto ka, munting palayok! Huminto ka! At sa wakas, ang mahiwagang palayok ay huminto sa pagluluto. Huminto ang lugaw sa pag-apaw mula rito at si Jane at Ella ay nakahinga na maluwag. Salamat naman po at natapos na yun. Pero ang laki ng pinsala nito sa aming bahay. Pasensya na at nalimutan kong sabihin ang awit para sa palayok. Kasalanan ko ang lahat ng to. Hindi. May pagkukulang din ako dito. Dapat tinanong ko at nakinig ako sa sasabihin mo kanina. Masyado akong naging arugante at masungit sa'yo. Pero anong gagawin natin, Jane? Punong-puno ang bahay natin ng lugaw. Aabutin tayo ng ilang araw para maayos to. Nag-isip si Jane sandali at pagkatapos ay sinabing, Ang daming naghihirap na mga tao dito sa ating nayon. Bakit hindi tayo mamahagi ng lugaw para makakain din sila? Ay, oo! Marami nga tayong mga kasama na sagat ang pagkagutom. Magugustuhan nila ang masarap na lugaw. Kaya umalis si Ella upang sunduin ang mga mahihirap at gutom na tao mula sa kanilang tahanan at sa mga kalsada. Mga kapitbahay, may masarap at mainit kaming lugaw para sa inyo. Sigurado ako magugustuhan niyo itong lahat. Kunin niyo ang mga mangkok at kutsara niyo, halina't kumain. Kaya't pumunta ang mga tao sa kanila na may masayang ngiti sa kanilang mga mata.
Pinuno ni Jane ang mga mangkok sa loob at si Ella naman ay namigay nito sa mga taong nakapila. Sarap na sarap sila sa lugaw na inihain. Salamat, Ella at Jane. Naku, 5 araw na akong hindi nakakakain. Labis ang pagpapasalamat namin sa inyong dalawa. Hindi nagtagal ay nalinis na ang bahay. Wala nang lugaw sa kahit saan. Lumabas si Jane mula sa bintana at nakatayo siya sa tabi ni Ella. Masaya si Ella at Jane nang makita nila ang mga masasayang mukha at busog ng ngiti ng mga taong tinulungan nila. Ella, napakasarap sa damdamin na mag-alaga para sa ibang tao, di ba? Tama ka. Sobrang dami nating lugaw. Magkakasya ito sa atin ng ilang araw. Pero hindi natin naisip mamahagi. Hatian natin ng lugaw ang mga naghihirap at nagugutom. Pakainin natin sila araw-araw para hindi na sila magutom kahit kailan. Kaya araw-araw, si Jane at Ella ay lumalabas sa mga kalsada at sa mga tahanan ng mahihirap at namamahagi ng kanilang masarap at malasang lugaw. Nagtagal ito ng mahabang panahon hanggang dumating ang isang araw, lumapit ang isang pulubi. Punit-punit ang suot nitong damit at nakatingin si Ella at Jane sa paglapit ng matanda. Mga iha, maaari ko bang mahingi ang palayok na ginagamit niyo sa paggawa ng lugaw na ito? Malayo ang aking pinanggalingan at ang aking mga apo ay may sakit. Wala akong mapakain sa kanila. Pwede ko bang maiuwi ito? Anong gagawin natin, Jane? Kapag kinuha niya ito, edi magugutom tayo ulit. Hayaan mo na. Nabusog na tayo nito. At mas masama kapag hindi makakain ng mga bata kapag hindi natin ibinigay ang palayok. Kaya lumapit si Jane sa matandang pulubi at ngumiti. Ginoo, dalhin niyo po ang palayok sa inyong mga apo at pakainin sila ng lugaw. Sana po'y bumuti sila pagkatapos nito. At bigla na lang ang matandang pulubi ay naging isang engkantada. Oh, amang kukulam sa gubat! Labis akong natutuwa sa inyong dalawa. Natutunan niyo na mag-aruga at isipin ang ibang tao bago ang mga sarili niyo. Tumulong din kayo sa mga kapitbahay na mahirap at nagugutom dito sa bayan niyo. Ibig bang sabihin nito? Oo, ibig sabihin ay mananatili sa inyo ang palayok. Nararapat lang ito. Yay! Masarap at mainit na lugaw araw-araw! At kahit pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni Ella at Jane ang pagtulong sa mga mahihirap at nagugutom. Masaya silang nakikita ang masayang mga ngiti sa kanilang mga mukha. At yun ang tunay na nagpapaligaya sa kanilang dalawa.